Okay, magabasa ko diri sa Hebrewanon 4, versikulo 12 ngadto sa 13, nagaingon, kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa kitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kahuyugan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunuwa ang tanang butang, binuksan ug dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon niya kitag husay. Mag-aamputa ang hangyon ang tanan sa pagtindog. Amahan mo ka Diyos, niningatak na sa kabuntagon, kami mag-doon-usab diya sa imong balang nga presensya. Mag-paubos kami diya sa imong mga kabubuton sa among mga kinabuhi. Nga din kami magkakinabuhi lamang nga espirituhanon, magkakinabuhi nga in fellowship with you, magkakinabuhi nga desirous sa pagtuon sa imong pulong. O salamat Father God sa spiritual dynamics, the power of the Holy Spirit nga din nasa sulod namo, nga kanunay nagdasig ka namo, nag-encourage ka namo sa pagpadayon, pag-uswag nato sa pagkahantong. Salamat sa matagusan niya karon. Salamat sa teaching ministry of God the Holy Spirit. Ako ginauli ang tanang pagpasalamat. Lakip na ang pagdaig, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, mga lingkod ang tanan. O yes, atong pagatunan kining doktrina sa super grace. Kung gano'n nga importante nga usa ka magtotoo, musaka gyud siya sa iyang espirituhanon nga pagkinabuhi. Kung dili magud kita musaka sa atong espirituhanon pagkinabuhi, dili nato ma-enjoy ang kinabuhi nga Kristohanon. Murag parehara po ta ng mga tao sa gawas, mga dili magtutuo, nga para sa ilaha murag normal lang ang kinabuhi. Ang usa ka magtutuo, kinahanglan pusuwag kita, mabot kita sa ikawalo, kining the Winner's Gate, no? Kining gisulat nato sa likod, 8 gates of the palace. O ato siyang tagsa-tagsawad karon, no? Mao kini ang super grace, no? Ang doktrina sa super grace nagatudlo nga mao kini ang pinakataas nga ang sa espirituhanong paghamtong. Sa ito pa pinakataas nga ang sa espirituhanong paghamtong. O makabot kini siya sa Kristohanon nga pagkinabuhi samtang napakita, no? Sa kalibutan. Meaning, makabot din na to. Maabot na to ning paghamtong. Walay rason nga dili ta makaabot sa pagkahamtong tungod kay mao kana ang tuyo sa Dios sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Dili man gusto sa Dios nga magpamilit ng bata. So, ang Dios kabubuton gyud niya nga mag-enjoy gyud ka sa imong spiritual life. Pero sa man mo pag-enjoy sa imong spiritual life? Kinahanglan focus gyud ka sa pagtuon sa pulong sa Dios. Hangtod nga dili nimo matagamtaman ang pagkanindot sa pagtuon sa pulong sa Dios, ug dili nimo hinangop ang pagtuon sa pulong sa Dios, dili ka magatubog ngadto sa pagkahamtong kay kinahanglan magdesisyon ka man ini, no? Kini siya it represents the believer's tactical victory in the angelic conflict. Now just remember nga natay gubat nga giapilan. Ang gubat nga itong giapilan is espirituhanon. Di na to makaya sa tawhanon nga kusog. Kay shorta, ang atong kalaban espirituhanon, mga demonyo. So nagkinahanglan kita gahom sa Dios. Mabito nang sa dihang aduna tay pagsalig sa Dios, murag ligon ug ligdong kay ta. Nga naman, faith means kung nagtuong mo ta sa Diyos, nagpasabot nga, nagdepende ta sa iyang gahom.
dili ta nagadepende sa tuwang kusog. Kung ang atong kusog, ang atong basihan, matingala kita nga pildi man ta. Pumunta, kasi why kusog na to nga ikabatok dito sa atong gaway? Mas lamang mo sila kay espirituhanon man sila. Apan nagapasalamat kita nga ang Diyos gihatagan kita o mas gamhanan kaysa demonyo sa kalibutan. Mo ang balang espiritu nga mipuyo sa imong kinabuhi. Nasa sa sulod nimo karon. Kung imong pagkatanawon, kung sa may purpose nga nganong ang balang espiritu naman sa sulod sa atong kinabuhi. Ang katuyuan niya na nga mahimo ikaw nga magmadaugon sa imong Kristiyanong pagkinabuhi. Kaya mas powerful siya, mas gamhanan ang espiritu nga nasa sulod nimo kaysa espiritu sa kalibutan. Kung mo ka nang sa atong pagkinabuhi, dapat espirituhanon dito ka. Dili tawhanon. Kung sa atong pagpangalagad, tawhanon lang, matingala ta pagkahuman, ikapoy lang ta sa atong pagpangalagad, walay silbi, walay pulos, walay benepisyo sa atong kagalingon. Apan kung espirituhanon ta, pagkahuman sa maong buluhaton, makana ka salamat Gyud sa kinabuhi nga espirituhanon. Salamat sa kinabuhi nga in fellowship with God. Salamat sa gahom sa balang espiritu, no? So, mo kini siya, no? Natay gubat nga giapilan. It represents the believer's tactical victory in the angelic conflict through consistent intake. Anong gitawag ni siya tactical victory? Lahi ang strategic victory. Ang strategic victory, si Jesus Christ, anak, ang nagtrabaho dito sa cross. Nga di, nahimong powerless si Satan. Si Satan nga gamhanan, ang iyang pagtuo nga, once nga mamatay na si Jesus Christ sa cross, daog na siya. Pero dili diay. Strategic na ito sa Diyos. Nga kinahanglan mamatay ko, kaysa diyang mamatay ko, pwede na mapili na to ang gahom sa atong kaaway nga si Satanas. Kaya nga naman, bisan kinsa nga mutuon ako, puyan sa balang espiritu. Kung mo nang nanatay balang espiritu sa sulod na to. So, kung sa purpose, aron nga makaharong kita, makapagigaway kita sa manulundaong gubat. 1/3 ba uning mga manulunda na pakigbatok sa Diyos. No? So, unsa ka importante? Consistent intake, metabolization, and application of Bible doctrine under the filling of the Holy Spirit. Importante ni siya nga word. Consistent meaning makanunayon. Permanente, no? Padayon, mapadayonon nga pagtuon sa pulong sa Diyos. Mabita nang sa atong pagsimba, pulong sa Diyos gud ang pinaka-importante. Gamay lang natong kanta. Singing, yes, makatabang ko na gamay, pero ang importante gud ang Word of God. Ang pulong sa Diyos nga dapat mosulod sa right lobe of the mentality. Kaya once nga mosulod na siya diri, mo na'y mag-usab, mo na'y mag-change sa imong kinabuhi. Sa tinuod nga pagka-espirituhanon. Mabago ka sa diyang ang pulong sa Diyos, musulod sa imong kalag. Kalagon sa una, dili pa ta magtotoo, hindi simba-simba. Amot sa inyo, nagasimba ba kung sa una sa imong magtotoo? Maragwa, no? Pareha po sa tuwa, no? Pero sa diyang, nahimo na tang magtotoo, tingala ta nga, pag Domingo, ilayin na maginato ang atong adlang Domingo para sa Ginoo. Nga naman, na-power inside. Ato na changes nga nagapanghitabo diya sa atong kalag. Nga, kinahanglan mapadayonon kita nga magatuon sa pulong sa Diyos, ma-metabolize siya. The word metabolize, nagpasabot nga, klaro yun nga masabtan nimo ang pulong sa Diyos o nga imong pagkatuuhan. Kaya kung ang pulong sa Diyos nasabtan nimo, di nimo tuuhan, di siya pupuyo diri.
Magpabilin siya nga gnosis, magpabilin siya nga academic information. Apan sa dahil imong pagatuuhan, sa dihang balang espiritu magtudlong anak kaninyo, tuuhan nimo ang pulong sa Dios, mupilit siya din puyo. Dito sa imong frame of reference, memory center, categorical doctrine, vocabulary, momentum, wisdom, dito siya magpuyo. Kung matingala ka nga lang, nasa sulod sa imong kalag, ang balang espiritu, iyang paggagamiton ng pulong sa Diyos na nasa imong kalag, mo'y nag-usap sa imong kinabuhi. Matingala ka yun nga, ganun din naman kung gusto. Hindi, sa una, ganahan ka ng mga vicious kalibutan. Karon makana ka nga, di naman yung kaganahan. Na tinuod nga changes nga nagapangitabo sa sulod nimo. Lalo na kung mabati na yun nimo ang tinuod nga pagtubo nga sa pagkahantong. Na-experience na nimo ang tinuod nga pagkahantong. Now, dito kita karon sa definition sa grace. Grace is all that God is free to do for mankind. Now, hinumduman na ito, maghisip ganita grasya, wala gi-ato ni, no? Kaya na may hunahunagod sa tao nga murag nakakontribute para sa atong kaluwasan. Wala tayo contribution sa atong kaluwasan. Buhat na tanan sa Diyos. Huwag mo yung putag atong panginahanglanon, mao gihapon. Grasya gihapon na, gihatag sa Diyos nga ka nato. So, grace is all that God is free to do for mankind based on the finished work of Christ on the cross. Sa ito pa, maghisgot ang kaluwasan, wala giato niya na. Hatag gina siya sa Diyos. Iyahay ginang hatag nga ka nato. O pinagi sa natapos niyang nabuhat dito sa cross. Just remember, cross. Sa diyang mingon siya, it is finished. Humangad ang imong kaluwasan. Sa diyang ito kaniya. Humangad ang kaluwasan. Naluwas ka yun. Sigurado na yun ka nga na kinabuhi na walay katapusan. Someday, mag-enjoy ka yun. Grabe yung pasalamat nimo sa Ginoo pag-abot nimo sa langit. Sa inan lang ka, nagkinabuhi ka dito nga lunlon kalipay na ang tanan. Wala na yung mga balatihan. Siguro kung na may mga tuhod ninyo din na murag na ginahinay ng kango-kango, dito, wala na. Wala na balatihan dito. Wala na kasakit. Wala na mga kaguol. Mo nag-isahan sa Diyos nga di ka nato. Yes, kanindot niya na. Pag-abot niya sa panahon nga tuwa na tas langit, ang isgutan sa Biblia, mahimong realidad na sa atong magkinabuhi. So, without compromising His divine essence, because Christ satisfied God's justice, si Kristo lang ang nakatagbaw sa hustisya sa Diyos. Napaminawa kung sa hustisya sa Diyos. Ang hustisya sa Diyos nagaynon nga kinahanglan makakaplag kang kaluwasan kung 100% matarong ka. Wala yung hustisya sa Diyos. Huwag usa nga makaadto sa langit nga na usa ka sala. Wala. Kay balaan siya. Dili pwede nga doon ay motibo sa iyahan dito na makasasala. Kinahanglan limpyo yun. No, karon mo sinitabo. Morning gingon, Christ satisfied God's justice. Si Jesus Christ mo nagtagbaw sa amahan. Nga din, si bisan kinsa nga mituo kang Kristo Jesus, nahatagan og 100% nga pagkamatarong, nga nakatagbo sa hustisya sa Diyos nga pwede ka makasulod sa langit. Na kay 100% nga pagkamatarong. Way kulang dili 99. 100% yun nga pagkamatarong ang ihatag sa Diyos nga na kanimo sa takna nga mituo kaniya. Busa, qualified ka na makatog langit. Tigihatagan mo ka 100% nga pagkamatarong. Dili mo na buhat.
Dili kinahanglan nimo ng paningkamutan kanang pagkamataro na. Gihatag sa Dios sa imuha sa takna nga mituo ka. Muna sa Filipos 3:9. Nakabatong matupad ni Apostol Pablo, nakabaton akong pagkamatarong, dili pinagi sa akong pagsunod sa balaod. Kung dili pinagi sa akong pagtuo kang Kristo, nakabaton akong pagkamatarong nga iya ni Kristo. Mawingon ni Apostol Pablo. So, nakabaton siya 100% nga pagkamatarong nga makaadto na siya sa langit kay ang standard sa Dios perting taasa. Kinahanglan 100% matarong ka. Perting taasa ang standard sa Dios. Pero perting sayo na kabuton. Muna na kanindot. Taas kayong standard sa Dios. 100%, dili gyud 99. So kung magbinutan ka kay di ka pa mo kag langit, bisa kung saan mo pagbinutan, di ka kabot sa langit. Kaya mo pakyas ka mag-isunahan. Pero naigibuhat ang Diyos nga sayon kayo, bisan mo sa kataas na yung standard, apan sadyang mo tuo ka kaniya, makapasar ka sa yung standard. Taas ang yung standard, pero sayon kayo magbuhaton sa tao. Mamagay na kung adunay tao nga di maluwas, iyahan na ginansala. Iyahan na ginansala. So, without compromising His divine essence, because Christ satisfied God's justice, natagbo na ang Diyos nga mahan. Sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross, itawag na sa propitiation, doctrine of propitiation. God is free to bless believers totally apart from human merit or works. Huwag mo ka ng ang panalangin po nagkasunod, kaya naman tayo pagkamataraw niya sa Diyos. Dahil ba? Ano na yung mga synonyms and illustrations of super grace? Siguro matingalan ka mo atong isulat kini siya kay para makatagpo mo nini nga mga pulunga synonyms ng nini. Para nini the documents describe super grace using multiple biblical metaphors. Ang una kini gitawag greater grace sa James 4:6. Ang greater grace sa James 4:6, mora na siya sa super grace. Sabot nga, milabang ka gikan sa spiritual childhood, pag miadto ka sa spiritual adulthood, pag misaka ka sa pinakataas nga level sa imong spiritual ng pagkantong. Number 2, edification complex of the soul. Kung naamo dito sa katong pagtudlo ni Pastor Henry sa Santo Tomas, naamda to, no? Katong naa dito, natudlo niya ng edification complex of the soul. Yes. Kung nasabtan nimo ang edification complex of the soul, nagpasabot na super grace believer ka. Nagpasabot nga, nginuhang ka lang, ligon, spiritually. Nagpasabot, edify. Dasig. Walay kaluya sa sunod sa imong kinabuhi. Tungod ka na ay spiritual dynamics. Powerful. Ang sa sulod ni mo. No? Dili ka dasig mo nun. No? Dili kinahanglan nga napay tao nga mudasig ni mo mga lagad sa Diyos. No? Sa sulod sa imong kinabuhi, dasig ka na. So, edify. Buot sabot nga, ligon na dasig ang sa sulod sa imong kalag. So, nandito ang mastery of the details of life. Nga gitawag ka itong mastery of the details of life. Kung sa may mga detalyes kalibutan, kaya ni mo. Master ka. Naikalisod, okay ra. Naikahayuhay, okay po. Basta master ni mo ang kalibutan. Bisag kung unsay hitabo sa kalibutan, okay ra sa imo. Mastery ni mo ang mga detalyes kinabuhi. Morning nasa edification complex of the soul. Nadiri ang relaxed mental attitude. Relaxed mental attitude, nag-discuss may tungod sa mga people testing sa atong kinabuhi. Kung na may mga badlungon nga tao, relax ka lang. Dili mo sa mag-imuhang kinabuhi, ang imuhang reaction ngadto sa usa ka tawo. Relaxed mental attitude, nadiri sa edification complex of the soul. Nadiri ang penthouse, katong pinagkataas nga level nga
divine happiness. Ang kalipay sa Diyos. Now, ang Diyos, wala din panahon sa iyong kinabuhi na wala siya nagmalipayon. Sa inyong una-una, nabay panahon ang Diyos na nagmagulanon siya? Wala. Wala na sa iya. Naay vocabulary nga subo, pero sa Diyos, wala na sa iya. Wala'y kaguol ang Diyos. In eternity past, nahibalo siya sa tanan. Busa wala'y surprising sa iya. Di siya makuratan o nganong inani ang hitabo. Wala. Busa, ang divine happiness nga naa sa Diyos, sa diyan kita nagatubo nga to sa pagkahamtong, mao po na ang imong ma-experience. Na po kay divine happiness. Na kay kalipay nga iya sa Diyos. Kalipay sa Diyos nga dili dependent sa kalibutanong butang. Dili tungod sa kalibutanong butang. Katong gisulti ni Pastor Henry nga matugpa niya, dili gikan sa gawas nga kalipay nga musulod. Dili ana no? Buti mo sabot, unsa man nagikan sa gawas? Katong mga achievement na to. Doon na kalipay siya, neutral. Itawag siya neutral happiness kay malipay mo utang na natay bagong baday, natay bagong sakyanan, ako nang kalipay agad. Pero lahi itong divine happiness. Kaya ang divine happiness, bisang pagwa kay balay, bisang pagwala kay sakyanan, bisan pag lisod ang imong kahimtang, sa sunod di mo, dasig ka tungod sa espirituhanon nga kahimtang. Wa siya magagad sa kalibutan. So, happiness, divine happiness. So, dili dependent sa gawas, kung dili dependent sa sulod. O kung sa man nasa sulod nimo, happy ka. Bisa kung siya nitabo sa kalibutan. Grabe na ba yung bubutaw ang kiling mga tulog ng mga dagkong nasod no, atong nakita sila no, murag mangharas na gini sila mga gagmay mga nasod ba? Murag ilang una-una nga kontrolahon yun nila ning kutob sa ilahang makontrol. Grabe na ang kalibutan. No? Apan salamat lang na wala ta nakafocus sa kalibutan. Kaya nakafocus ta sa kalibutan, ma-frustrated kay yung una-una na basig mag-ubat na ni Black Adlaw. Pero kung wag ka nakafocus sa kalibutan, okay ra. Sige. Bahalag mag-ubat ni, mamatay bitaw mi, langit bitaw na padulong. Di ba? No? Huwag may usa sa tuwa ng motong impyerno. Bisa pag mag-ubat ang kalibutan, langit bitaw padulong. Huwag hindi kabalakan. Nya, magubutag, ang atong kaptangan sa kalibutan. Layo kayo ni kaptangan na ito dito. Temporary rani ang dito permanente. Lawas na to. Kinilawas na to. Kamukano na ganini, no? Lawas Brother Billy, no? Yan, napay mata na to. Reaksyon na kapunder. No? Gamit na tayo inane, kaya di naman tayo kita wala yung inane, no? No? Mayuban, bata pa, aksyon na kapunder. No? Pero, dito, pertinsigahan na sa mata dito. Wala yun, dili ikakumpara ang dito kaysa dili sa kalibutan. Sumuning identification complex of the soul. You are edified. Dasig ka sa pulong sa Diyos, tungod sa pulong sa Diyos na nasa imong kalag, na nasabtan nimo, someday biyaan na nato ning kalibutan, kung tuwa ta dito. Katong kanta na to ganina, sa to, at tutas langit. Basig na dili gusto langit, ha? Basig gusto mo ka ng asa, Japan? Ha? Taga-gisno dito sa Japan, Amerika. Muna nga, kung dili ka kontento diri, di mo ka kontento dito. Ang contentment yun mag-start sa dihang na kay mapasalamaton nga
kasing-kasing. Kinahanglan ka ba ka magpasalamat kung unsay ang nangkong ka. Dili itong ambisyon mo sa unahan. So, identification complex of the soul. Altar of the soul. Ganun gitawag kinisig altar of the soul. No? Paminaw ha. Sa dihan ang usa ka magtutuon, nagatubo nga to sa pagkahantong, ang iyang kalag, nahimong nagasimpa sa Diyos mapagkaroon mo niya. Bisag asa siya. Kay usually mo ang tao, kanang nakadungog pa mga siguro mo ba mga altar. Do, ang inyong mga balay, pero altar no. Naon sa man ang altar, butangan nila mga sana, dibunto diya, no? Dito sila mo doon, kaya parang ilang una para magkahuna-una sa Diyos. Now sa imo ha, dili na kinahanglan. Kung nakay doktrina dahil si mong kalag, kanunay na ka nagahuna-una ang Diyos. Kanunay ka nga nagasimba sa Diyos. Kanunay kang nagpasalamat sa Diyos. Bisag asa ka. Kasi ang pagpakig-fellowship mangod sa Diyos, dili lang sa simbahan. Dili lang talaga tuon sa pulong sa Diyos. Pero sa sulod sa imong kinabuhi, sa diyan na-develop na nimo ang imong pagpakig-fellowship kauban sa Diyos, bisag asa ka na. Ang imong kalag, kanunay na nga nagasimba sa Diyos. Do, ang priority sa pagsimba sa Diyos, mamabukton sa pulong sa Diyos, pero paggawas nimo dito, pwede gihapon ka na makasimba sa Diyos, pinagi sa pag-apply sa pulong sa Diyos. Sa imong kinabuhi. Kining salt and light of the earth, Matthew 5:13. Yes. Kung nahimo ikaw asin o kahayag sa kalibutan, nagpasabot ka na siya na hamtong ka. Kaya wala kayo usa nga moduol sa Ginoo ngayong singkahan karon. Di gina moduol sa Ginoo. Ang mga tao moduol sa Ginoo tungod kay tinuod nga naay kausaban ang imong kinabuhi. Naay tinuod nga application sa pulong sa Dios sa imong kinabuhi. Ang pulong sa Dios nga nasa imong kalag nag-motivate sa imuha nga mulabas ang bunga sa espiritu, mulabas ang espirituhanong gawi. So paglabas sa espirituhanong gawi, makita na sa mga tao palibot nimo. Nahimo kang asin, gilamian ang mga tao, giganahan ang mga tao sa imong kinabuhi. Nahimo kang suga nila, ngit-ngit kung tang ilahang padulungan, pero tungod sa imong kinabuhi, nakikita silang kahayag. Sabi mo kasi kinabuhi nga, nga naman yun nga malipayon na sila. Dili itong tanawin mo sa mga tao, kaya may mga tao nga malipayon sila tungkol sa pleasure sa kalibutan. Dili ka na itong gisgutan ha. Ang kalipay nga gisgutan, espirituhan mo. Muna yung sa penthouse, sa edification complex. Number 5, pleroma believer sa Ephesians 3:19-20. Pleroma means nagtubo di ka sa imuhang pagka-puno. Gitawag the fullness of God. Grabe ang pagkapuno nimo sa imuhang pagka-espirituhan mo. Nagtubo ka nga sa pagkahantong. Fullness. The fullness of God. Pleroma believer. So, nagisgot gyapon siya may tungkol sa spiritual ng pagkahantong. And then, spiritual maturity. Kiniklaro na ni siya, no? Murag, sure na ni siya nga nakita ni mo nga espiritual ng pagkahantong. So, super grace gyapon na siya. Synonyms gyapon na siya sa super grace. And then, winner believer. Walay usa ka winner believer nga dili siya ng super grace. Nawanin kita karon sa stages of grace in God's plan. Dili itong 8 categories of grace ang atong gitunan, kundi stages of grace in God's plan. Katong ang ba? Ang sa plano sa Diyos na atong kinabuhi. Number 1, saving grace. Dili magkapwede mo ito sa super grace kung ka maluwas. Tama ba? Dili pwede nga moto ka sa
laing ang sa surpassing riches of His grace, kung huwag ka na luwas. Magsugod yun sa kaluwasan, dapat luwas kayo. So kung mituo ka na kang Kristo Jesus ngayong Ginoo manuluwas, balik na punta din sa salvation, luwas ka na. Human na naluwas ka, ang kabubuton sa Diyos, nga mo hinahinay kag saka pataas. So una, ang kaluwasan. Salvation is faith alone in Christ alone. One is Ephesians 2:8 and 9. Number 2, logistical grace. Naunsa man ning logistical grace? Dapat makakatun ka nga ang Diyos naay provision nimo kada adlaw. Say una-una kita ba, pastor, ganun mag-effort pa man lagi ko, magtrabaho pa ko. Trabaho gyud. Kay imong kusog magigamit sa Dios nga iyang grasya yang ihatag na nimo. O pagkagiputlan ang ugat sa Ginoo dinha na di nakakalihok. Gigamit pa niya ang imong brain, gigamit pa niya ang imong kusog para nga ang iyang grasya mo na kanimo. So, daily provision. Ang Diyos nag-provide sa tanan. Gikan sa pagkaon, atong imnon, atong isinina, atong panimalay, atong transportation, atong communication, atong hangin nga atong giginhawa, mabebayan ng hangin. Kung tuwa mo sa ospital, mahangay ni ba? No? Ang Diyos nag-provide din ng tanan. Gitawag siya daily provision or temporal blessing. And then, protection. Dapat masabtan din nato ng divine protection. Nga naman, kung dili nato masabtan ang divine protection, posible pa magkinabuhi patas kahandog. Hinumdumig yun nga ang Diyos na insaktong panahon sa atong kinabuhi. Insaktong panahon ha. Meaning, dili ka mawala sa kalibutan kung dili pa ka mabuton sa Diyos. So, huwag kayo dapat kahabutan sa kalibutan Diyos. Bisan pa, musakay kag aeroplano, musakay kag barko, o unsa ba, musakay kag bus, kaya pag kinabuhi Diyos kahadlok. Pag kinabuhi sa pagtuo, nga ang Diyos na uban nimo. Nara sa simong tapat. Nara sa siya simong unahan. Kung walay bisan kinsa nga makakuha sa imong kinabuhi kung dili tungod sa Diyos. So, that's it. Ang Diyos ra nahibalo sa atong kinabuhi. Kung kuhawon na pagyutan niya, bisan pagipalibutan tag nagkaklase-klaseng doktor niya. Bisag na din ha ang surgeon, na din ha ang anesthesiologist, sa panunguban din ha, mga general ng mga doctors nagpalibot nimo, kung kuhaon po ta sa Ginoo, wala ginaslay mahimo. Bisan pagbutangan pa tayo oxygen nga way pagkahurot. Kung kuhaon ta sa Ginoo, that's it. Okay, salamat sa insaktong panahon nga kuhaon ta sa Ginoo. Busa, ayaw pag kinabuhi sa kahadlok tungod sa imong kinabuhi. Ang Diyos rin ay balo sa itong kinabuhi. No? So dapat masabtan natin yung protection. And then, spiritual support. Kinigyon. Ang Diyos huwag din magkulang niini, natay canon of the scripture, natay pulong sa Diyos. Giyatagan ta niya pastor teacher, magtudlo na to, natay gamay nga building, nga din makapaminaw ta din sakto, na igahom sa balang espiritu, nga balang espiritu mo mutudlo na to, wala nang kadepende sa itong IQ, so na ang logistical grace. Super grace. Super grace is spiritual maturity, maximum doctrine in the soul. Inner stability, capacity for life, capacity for love, capacity for happiness. Tanong na ko, kasi mga kuratan mo tanong. And blessing. So muna yung super grace. Ang usang katao nga super grace, usang ka magtotoo nga super grace, hamtong din siya. Dili siya basta-basta malaylo sa mga kalibutan ng tao.
Na wala nagpasabot niya nga kung hamtong na di na magkasala, no? Bisag hamtong ka magkasala pa ka. Pero ang kalainan lang sa hamtong, dili hamtong yun ani. Ang usag ka hamtong, dili magpabilin nga out of fellowship sa taas na panahon. Pagkabantay gid niya nga nakasala siya, balik kay sa Diyos. Mo ni kalainan sa hamtong dili hamtong. Dili siya magpabilin og dugay sa iyang pagpakasala. Mura ba ka nang nakagunit ka og plansa? Pagunit nimo ang plansa unsay imong kanang init kay plansa, pagunit nimo plansa, unsay buhaton sa imong kamot nga init kayo. Tanggalon din mo. Ana ning hamtong nga magtotoo, kining super grace nga magtotoo. Pag nakakita siya nga nakasala siya o init na, balik din sa Ginoo. 1 John 1:9 din siya. Wala. Nasa maximum doctrine in the soul, nasa inner stability, stable ang nasa sulod sa iyong kinabuhi. Stable. Bot sa bot dili basta-basta matandog, matayog ang iyang spiritual life. Nagpasabot nga ligdong siya sa iyang spiritual ng pagkinabuhi. Wala nagpasabot nga gahi kay siya, no? Gahi ka kanang unsa, kundi kabalo siya mag-flexible, ligdong siya sa iyang integrity, nga sa iyang pagkinabuhi, nakabase tanan basta sa Diyos ang kinabuhi. Nasa capacity for life. Ngano nasa capacity for life? Strong siya. Hamtong siya. Kabalo siya model sa mga tao. Magkabalo siya model sa mga bata, sa mga kato, sa mga hamtong, o bisan sa mga tigunan. Wala problema niya. Kabalo siya model sa mga ibutan na to mag-uuma. Kabalo siya model sa mga professionals. Kabalo po siya model sa mga dagkong tao. Nasa capacity for life. Magkadawat siya sa mga circumstances kinabuhi. Magkadawat siya kung halimbawa may lunog, may linog, may bagyo, makadawat siya. Nasa capacity for life. Dili siya mag-trouble kung sa may hitabo sa kalibutan. Muna siya, no? Stability and capacity for life. Nasa capacity for love. Kinigyon. Ang mga magtiayon, kung nasabtan ninyo yung capacity for love, likon yun ang inyong pamilya. Kaya kung tinuod ka nga nahigugma dito sa imong asawa o sa imong bana, ang perting pilita gina. Pilit na siya sa, kung may pinakapilit ka rin, bulldog o kanang rugby, pilit mga rugby, o. Labaw ko mong kapilit niya na. Kung namoy capacity for love, di nakakabuhian na. Kaya ang imong paghigugma sa Diyos, moging mo reflect nga to sa imong asawa, nga to sa imong mga anak, nga to sa imong mga higala, nga to na sa imong mga silingan. Na kay capacity nga higugma ni bisan kinsa. Bisan man kanya mga tao madili ang ngayon higugmaon. Makabalo ka o makakaya ka ng higugma nila. May mong impersonal love. Walay kondisyon ang gugma nila. Nakay capacity for love. And yes, capacity for happiness, pareha niya katong sa sharing the happiness of God ka ganina, no? And then mag-enjoy ka sa mga blessings. Number 4, ultra super grace. Now, kung sa kalainan nga na ay super grace na ultra super grace, no? Gihatagan lang ni gamay nga description para ma-identify nimo, no? Ma-identify nato og unsa ang himtang sa usa ka magtutuo nga nagatubang sa mga pagsulay. Halimbawa, kanang mga grabe nga disasters, calamities, no? Ang ultra super grace, intensified blessing combined with intensified suffering. Na kay
Grabe na ang panalangin mo spiritually, grabe na. Spiritually blessed ka yun. Nindot yun mong kinabuhi spiritually. Wa kay kalibog, wa kay kahadlok, wa kay sobrang pangandoy, na contentment sa sunod sa kinabuhi. Grabe ka, intensified ka sa mga blessings. Pero sabayan ka intensified suffering and pressure. Mag-mix silang duha. Sa imong pagka-spiritual ug ngadto sa mga disasters kalibutan. Ug dinhan mo ma-probe ang doktrina under adversity. Diyan mo ma-probe nga tama gid ang doktrina. Ang doktrina mo gid ay nagapalit una. Kung nasabtan nimo ang pulong sa Dios, makaingon ka, makabarog ka gid ay bisan man ini intensified suffering. Kung ma-precious. Kung atong example din na si Job man gyud. Job chapter 1 o Job chapter 2. Dying grace. Okay, dying grace. God's special blessing and peace in the believer's transition from time to eternity. Sa diyan nagkatubang na tas kamatayon. Kita Brad Billy, kita mungkin siguro, ayaw mo kumbiyansa ng mga bata pa mo ha? Basig muhuna-huna na mga kami na ni Brother Billy ang una ini, no? Di pa ka kumbiyansa ng among kinabuhi, no? Pero sa edad, murag, naalami sa taas-taas ng linya, no? Murabag ka ng, kung kuhaon tong pinagkataas, murag kami na number 1, no? Pero mo na ginaayaw mo kumbiyansa, no? Sa dying grace, God's special blessing and peace in the believer's transition from time to eternity. Morning dying grace. Sa diyang magkatubang ka sa atong kamatayon, na may kamatayon nga murag bigla lang god, no? Tunay kamatayon nga muprolong-prolong o gamay. Pero unsa ang atong pagbati sa dihang murag ang atong kinabuhi mo padulong na sa kamatayon. Muna yung giskutan, God's special blessings and peace na kalinaw sa sulod. Nga ka nga magay kalinaw sa sulod? Kay na kay paglaom. Ang sa sulod sa imong kalag, puno og paglaom. Dili mo akong permanenteng puyanan. Muuli gud ko dito sa akong permanente o nindot nga puyanan. Busa sa sulod sa imong kinabuhi, na kay kalinaw. Wa kay kahadlok sa kamatayon, okay ra gyud. Mabuda na si Apostol Pablo bingon, alang kanako ang pagkinabuhi diya kang Kristo. Samtang buhay pa ko, Kristo gyud, mga lagad gyud ko kang Kristo. O mingon siya, o kung mabot man ang kamatayon, usa kadakong ganansya. Ganansya sa iyang kamatayon. Nakaginansya ba? No? So, maka-experience ka sa blessings and peace. Pero, ang maka-experience man lang ko sa dying grace, kato man lang yung tubos pagkahamtong. Kaya kato mo lang yung tubos pagkahamtong, hadlok ko eh. Magsikag una-una nga hapit na kaputlag liog, magsikag una-una nga hapit na kaisulod sa bangag. Maghuna-huna ka na ba, no? Pero kung imong una-una espirituano, divine viewpoint ka, dili mo ka na imong una-una. Ang imong una-una nga, makita na gid ako ang akong gituuhan nga Kristo. Mao na gining panahon nga ma-meet na gid ako siya. Makita na ako sa mata o mata. Mao na gining mo-abroad na ako. Abroad ka, Japan, Amerika, dili na ikakumpara sa langit. Pwede mo abroad ng langit, no? Abroad ka, Japan, maghago pa ka nito. Imo pa ka nitong janitor. Imo pa ka nitong caregiver. Huwag abroad ka langit. Perting limpyo sa imong kinabuhi. No? So, muna nag-iwan ni Apostol Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain.
Ginansya day ang kamatayon. Sa dihang puhaw na tas kalibutan, ang kamatayon mo ay atong ginansya. Anong ginansya man? Ang imong investment na humana, panahon na nga imong puhaw ng investment. Panahon na nga dito na ka. Makita na nimo ang imong gi-invest sa kalibutan. Sa dihang nagkinabuhi ka sa kalibutan, nga nagapangalagad ka sa Dios, makayon nga ka nga, mao na gining ang grasya sa Dios nga akong ginahulat. Padulong na ko dito, kinabuhi walay katapusan. And then surpassing grace, the surpassing grace. Morning mga eternal rewards and decorations received at the judgment seat of Christ. Dili lang ka nga muadto sa langit, nga muadto lang sa langit. Pag-abot mo sa langit, pag-abot sa Bema Seat Judgment, kung sa tong imong performance sa yuta, based sa imong spiritual maturity, sa imong pagpangalagad sa Diyos nga divine God, sa imong pagpangalagad sa Diyos nga you are in fellowship with God, sa imong pagpangalagad sa Diyos nga filled ka sa Holy Spirit, naari siya equivalent nga ganti dito. May ganti ni siya. So, na eternal rewards and decorations. In fact, may gisgutan din ang mga crowns. 5 ka-crowns ang gisgutan din na. Dili na mo itong subject karon, pero yes, apil ka na nga itong madawat dito. Hinatagay o corona niya sa dito sa langit. Madawat na ito ka na siya at the judgment seat of Christ. Ephesians 2:7. And then, historical impact grace. Historical impact grace. The mature believer stabilizes his generation and blesses others by association. Muna sa Psalms 37:25. Buti pasabot, nga kung nahimok kang impact, dili lang sa imong kaugalingon, kundi pati sa imong pamilya. Ngadto sa imong mga anak, ngadto sa imong mga apo. Muna importante kay nga in-nurture gyud nato atong mga anak. Kinahanglan ang atong mga anak, tuluan gyud nato sa purang sa Dios. Sa dihang manurture na to ang atong mga anak sa espirituhanong pagkinabuhi o nagatubo po sila, mo ning gisgutan din nga blesses others by association. Nahimo kang historical impact. Dili lang sa imong kinabuhi, kundi bisan man sa imong pamilya, ngadto sa imong mga anak, nga silang tanan nagapangalagad sa Dios, hangtod na sa sunod ng mga henerasyon. Pagkanindot niya na. Ngadto ka sa langit, pagkanto mo sa langit, ang katong nabilin sa yuta, nanganak pa sila, o nagpabilin ang imong mga apo, ngadto sa imong apo sa apo, nga di nagkapangalagad sa Diyos. Pagkanindot niya na, no? So, historical impact. And then, others by association. Halimbawa sa imuhang nasod. Okay, and ito sa characteristics of the super grace believer. Ano sabi ng characteristics niya? A super grace believer demonstrates contentment in all circumstances. Morning, Hebrews 13:5. Contentment in all circumstances. Tanan ng mga circumstances kinabuhi, kontento ka. Morning sa ka ilhanan sa ka magtotoo. Dili mo makita sa iyang kasubo kung may mga pagsulay, mga circumstansya, dili mo makita sa iyang negative reaction. Kung dili, naragin ang kalipay niya. Malipayon niya po siya. All things work together for God. Bisa kung sa pamitabo, pareha kang Job, puro kamatay ang anak. Pero kung sa may ang gingon, the Lord gave it. Yes, ang Diyos maghatag niya sa mga anak, napulo ba ito ng buo? Mabuti family planning sa Job, no? So, the Lord gave it, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Magkasulti po kayo, blessed be the name of the Lord. Burot na napulo din mga anak. No? So, contentment in all circumstances. Confidence in God's provision. Dapat nakay ka ng kumpiyansa sa Diyos. Kaya maayon mo siya ng Diyos. Hindi man yun siya dautan ng Diyos.
Matud pa niya, kung ang imong amahan ng kalibukanon, dili man gani muhatag sa imong anak nga mangayo o tinapay o bato. Na ba? Kung puta nakasulay sa itong anak mo nangayo tinapay nga gihatagan na itong bato. Wala mo na, no? Pero kuya na siya nga analogy, no? Buti pasabot nga ang Diyos pa ka. Ang imong amahan, dili mo gani makaakong nga kung mangayo siya pan, tagaan ni mo bato. Kung mangayo siya isda, tagaan ni mo bitin. Na ba? Nangayo isda yung anak niya, tagaan ni mo bitin. Di kakako ba? Di man ginato pagkaroon ng atong mga anak o dili maayo. Minsan, unsa pa ang inyong langit ng amahan nga nasa iya ang grasya, siya ang tuburan sa grasya. Kung gipakawan man niya ang katong mga anak nga masupilon, unsa pa ikaw nga anak sa Diyos na espirituhanon nga pagkamatarong. So dapat mupilit ang imong pagtuog, pagsalig sa Diyos nga matinudanon gid siya sa iyang sahad. Di gid siya mupakya sa iyang sahad. Walay sahad sa Diyos nga iyang pagapakyason. Or else dili na siya Diyos. Kung ang atong Diyos dili nga anak. Ang atong Diyos di gid siya kabalo mupakya sa iyang sahad. The unfailing love of God. And then capacity for life, love, happiness, and blessing. Nabalik na kini, nanis sa akong previous nga ibasa kanina. And then freedom from fear and emotional domination. Gawas doon kas kahadlok. Just remember nga, kahadlok walay pagtuo. Kung na kay pagtuo, wala kay kahadlok. So nara ka niya, no? Kung hadlok ka, wala kay pagsalig sa Diyos. Pero kung wala kay kahadlok, nagsalig ka sa Diyos, nagpasabot. Na kay pagtuo. So, freedom from fear and emotional domination. Dili ang emosyon mo nag-dominate. Kining kahadlok, emosyon ni siya. Kining kabalaka, emosyon ni siya. Kining kasuko, emosyon ni siya. So, walay emotional domination. Wala nag-dominar ang emosyon sa imong kinabuhi. Number 5, ability to endure undeserved suffering without bitterness. James 1:12. May ability ka kang endure. Bisan pag undeserved suffering, malapas ang James 1:12. Ulahan ang mga tao na makaantos sa mga pagsulay kay ila ang korona sa kinabuhi. So, may ability. Number 6, generosity and blessings toward others. Siguro kung mapatalabang nini, dapat magkalabang kita nini, no? Kinaday ang kalipay sa pagkamagihatagon. Naday ang kalipay sa pagkamagihatagon. Walay kalipay sa pagkadalo. Kung ginalo ka, tingala ka, kusmo ka ng mga. Pero kung sikag hatag, maghihatagon ka, makahatag ka kalipay sa kabata, ikaw po munisip ka, malipay mo ka. Maghatag ka kalipay sa usa ka tao, ikaw po, malipay po ka na nalipay siya. So, usa siya ka characteristics of the super grace believer ang generosity and blessings toward others. Malipay ka sa usa ka tao, ngayong natabangan. So, kung gusto mo maka-experience ka o kalipay, wala. Panabang atong kinahanglan tabangan. And then, correct interpretation of history through doctrine. Dapat, insaktong yung mga pagsabot yun sa mga doktrina. Sa kasaysayan. Kaya kung mali mo na pagsabot mo sa doktrina, muna, may muna noon nga ma-misinterpret mo. Like, for example, Moingon sila nga, balik ng Ginoo karong bulanan. So, kung mali mong interpretation, basa ka sa Biblia, mangingon nga, January mo balik ang Ginoo. Hindi kong tuwa na
Pagkahuman sa January, ng February na lang, balik Ginoo, di ka ma-frustrate. No? Pero, kung wala kay mga doktrina, nanadahang na diha, na, maulagin siguro ni, mag-tribulation na, mag-rapture na. Kapag itang hibalo, mabot ng 1,000 years pang kalibutan, ang atua, everyday, magkapangandam ng mga. No? Super grace is not sinless perfection. Wala nang pasabot ganing tubo na tas pagkahamtong nga di na tayo kasala. Kaya nga naman, napamantay old sin nature. Matanggal naman yung old sin nature na to sa diyang kambyuan na tayo resurrected body. Pero by now, napa ang old sin nature. Super grace is not sinless perfection, but rapid recovery to rebound and sustain momentum doctrine. Amo nang usa ka matutuo. So blessings of super grace. Tiwaso na lang. Blessing of super grace. Blessings fall into several categories. Number one, spiritual blessings. Imong experience ang imong occupation with Christ. Nga naman ganing ginabalik-balik naman natin itudlod ng occupation with Christ ba? Buti pasabot nga sa imong pagkinabuhi, naagin sa imong una-una kanon na Yesu Kristo. Nagkaon ka, pasalamat ka, nagsuri-suri ka, pasalamat ka sa Diyos, asa mo ka nadapit, pagkatulog ni mo, pasalamat ka sa Diyos, pagmata ni mo, pasalamat po ka sa Diyos. So, you are occupied with Christ. You are occupied with Christ. Nagpasabot nga, si Kristo mo ay priority number 1 sa inyong kinabuhi. Nara siya sa doon sa inyong kinabuhi. Kung dili mo ka gusto mo, malayo din mo siya. Kaya mong ganina nga, kung malayo, balik mo ganina ka dayon, rebound technique mo dayon ka. First John 1:9 ka. Murag plansa, pak, ano dayon ka. Huwag din siguro sa satuan nga pag-ana, init kay plansa, iduot niyo na to, no? Wala mo din siguro. Ay, pagtanggal mo sa imong lapalapa o burot ng mga panit na ba? So, ana dapat Kristohano. Pag magkasala, balik dayon. Kasala, balik dayon. So, divine happiness, then stability. Natay mga blessings, di-prosper ta sa Ginoo, natay leadership ability, natay mental clarity. Kanindot niya na, no? Mga temporal na blessings kalibutan. Ang uban sa tuwan ay, yes, di-prosper si Ginoo, at the same time, ay leadership ability, siguro kung nakay kumpanya, may kamudala sa kumpanya, then, mental clarity. Nindot, plastada ang imuhang panguna-una. God is not a God of disorder. Kung disorder ganun yung imuhang mind, something wrong. May baluan ni mo nga, may problema ng spiritualidad. Kasi, ang kabubuton yun sa Diyos ato ang una-una nga. Kanon na limpyo, tinaw, klaro, clear, so pa na, ang nasa itong una-una. Once yung mag-una-una, ganinig, mga human viewpoint, mga daotan na ng sulod rin, mga pangandoy, mga kasuko, mga pagdumot, mga kasina, pag sulod yan ang mga human viewpoint din yun, tingnan na ka-disorder na po rin yung mind. So, kinahanglan mo, i-renovate na po mo. I-change mo ang setting. Mura radyo ba? Ganan mo, wag man yung mauyon sa kuwang ng radyohan eh. Ako ni ibalhin, pak. Ibalhin mo spikas. So, kung nangin mong kinabuhi spiritually, nakita ni mo nga murag lain, i-reset, no? Balik sa pikas. Kung nakita ni mo nga nakas carnality, pila raman pag-ala ni mo, balik sa spirituality. First and one na yung langgar. Mura mo na yung kabubuton ka sa Diyos nga gusto na yung spirituhanan ka. No? Klaro? Klaro ba lang, no? Kaya kabubuton ka sa Diyos nga spiritual ta ka naman. Do dili na ito ma-maintain yun. Intiro adlaw.
Kaya naman lagi usahay nga malipat nyo ta, no? Pero salamat na lang na divine protection, si Karaya to 5. Siya ang atong wall of fire. Wata na kinahanglan og wall para sa itong protection yun, no? Wata na kinahanglan yun eh. Atong balay, butangan ba kung itong pader, no? Pero sa Ginoo, wala. Wata na kinahanglan. Mamagay na, pagbalik sa Ginoo, matingala ka, niyan ang panahon na, labas-pasok ng mga tao. Buti pasabot nga, ang iyang gisgutan nila sa pulong sa Diyos. Nga niyan ang panahon na, wala na yung wall. Wala na yung barrier, wala na yung babag. Kaya nga naman. Kung sa may nahitabo din yung panahon na, siya na ang maghari sa kalibutan. O kung siya ang maghari sa kalibutan, wala na yung babag. Wala na yung inilugay nasod. Then blessing by association, pamilya nimo, friends nimo, imong organizations, no? Blessings na, no? Na kay kumpanya, blessings na. Na kay kung saan na imuhang trabahoan, blessings na. Organizations. Nasod, natay nasod. Sa tinod, nagkapagkapaling atong nasod, pero sige lang, agawang tahon lang nato ni, higugmaon lang yapon nato ni atong nasod, no? Then, historical impact, part ko di sa kanina, no? The mature believer carries this generation. No? And then, undeserved suffering. Pwede po. Ang undeserved suffering, pwede po siyang may mong blessing sa super grace believer. Sa ako nang gingon sa inyo, ha? Bihira o pipila lang ang paggagamiton sa Diyos para sa undeserved suffering. In fact, sa Bible, ang klaro nga itong naibalong nila, mga propeta lang. Sila ni Job, sila ni Paul, ikot lang ito si Pablo Pulo, putol ng Leo. Jesus Christ, ang mga propeta, sila ni Daniel. No? So, bihira lang, no? Kung kita piliyon ka sa Diyos, sa undeserved suffering, hindi ba dito willing, no? Usa ba lang atong kinabuhi? No? Kausalan ta mong buhi sa atong kinabuhi para sa Ginoo. O matud pa nila ang kamatayon today o ang kamatayon ugma o ang kamatayon sunod tuig mao ra ang kamatayon. So kung ang kamatayon nako is karon pinaagi sa pagbuhis, ang Diyos na may nahibalo sa ating kinabuhi. Inilikunon mo ka sa Diyos niya. Huwag may gipatay sa mga propita nga wala gilikon sa Diyos. Si Apostol Paul, likon man si Apostol Pablo. Sa sikang Timothy padaan, 4, ibalo na siya, napapilong na siya, nanay taning, gitaningan naman siya. Naibalo na siya, napilagalaw, putla na siya liyo. Relax mo na siya. Nagdasig siya nga ito kang Timothy. Di-explain niya ang doktrina sa kamatayon. Yan sa sikang Timothy, chapter 2, gikan sa 5 pataas, di-explain niya kang Timothy kung saan kamatayon. Undeserved suffering used to glorify God and refute ito. Hira lang ang pag-ibig sa Diyos. And then dying grace, peace and joy at death. No? Na kay kalinaw, na kay kalipay, ng mga pagkakas. Dapat mo na itong experience, no? Kaya ka? Na kay kalinaw, na kay kalipay? Basig na nga wili pa mo, ha? And then eternal rewards, crowns, and decorations for all eternity. So, conclusion kita. Super grace is the objective of the believer after salvation. Buti pasabot, ang pagtubo nga ito sa pagkahamtong, mo gina siya itumoy. Umoy kay labuton sa mga magtutuo. Kung ikaw luwas na, dapat magatubo ka. It is reached only through humility. Yes,
makabot lamang nimo kana siya kung mapainumsanon ka sa usang klase mapainumsanon. Buti mo sabot. Every time na naipagtuon sa pulong sa Diyos, maminaw ka gyud. That's humility. Di naman na basta-basta inyong gibuhat din ha. 1 hour, naminaw mo sa kuha, di na basta-basta. Mas mayo pa kung nagtindog dire, kaya dili pa kapoy. Kaya sa inyo din ha, naglingkod mo din ha. Nagsinas ka rin una-una, wala na pastor ayun. Dili na rin maglingkod. Pero, tungod sa inyong humility, na may mapainobsanon nga kasing-kasing nga maminaw lang yun ko. Makakatuon ako nini. Consistency, submission to Bible doctrine. Kanang makanunayon, nakay ka ng kadasig nga biyon, sana po itudlo ni Pastor karong Domingo habi. Nakay kadasig ka na. Makatabang sa imong kalag. Masugdan na imong kalag sa pulong sa Diyos. Kaya sa gawas, wagi mo sunod nga pulong sa Diyos dito. Mamalingki ka, wagi pulong sa Diyos ni mo makuha dito. Mag-grocery ka. So, consistency, submission to Bible doctrine, and in God's timing, na paminaw, ang spiritual growth is God's timing. God's timing siya. Matingala ka sa imong kinabuhi nga, uy, murag na'y mikalit ug liso ang imong kalag ba? Namiya na ka, lahi naman ginagong panglantaw sa kinabuhi. Lahi naman ang perspective sa kinabuhi. Sa una, balat yun, kalibutan, ambisyon. Lagi din mong focus sa una ba? Focus. Makangkong ko ini, makangkong ko naging kanito ba? Pero may kalit na kaliso. Gamay lang siguro, ang ibuhat sa Ginoo sa tuwang kinira na. Gamay lang ang frequency ang gitandog. Tingnan na ito, mo naman siguro ng spiritual growth. Mo naman siguro ng tinuod ng spiritual ng pagkahantong. Nga gi-change niya, gikan sa pagkakalibutan nga to sa pagka-spiritual. And then, ayun mo lang tao, God, salamat Father God. Huwag ka magdahon. Niyabot lang ang panahon nga ang Diyos, gihigugman na nimong matinuod sa iyong kinabuhi. O nga ang Diyos, dili na nimong ikambyo sa mga kalibutan ng butang. Kabubuto ni sa Diyos. This is God's timing. Ang imuha consistency lang sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Kung matingala lang ka sa imong consistency na pagpaminaw sa pulong sa Diyos, nalisong na gamay imong panguna-una, gikan sa pagkakalibutan ng ito sa pagka-espirituhan. So, not self-promotion. Wala ka ning hamtong tungkol sa imong kaugalingon nga paningkamot, no? Do, nakay consistency sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos or emotionalism. God alone promotes the believer who reaches this stage. Sa Diyos, diya po naghimaya. Iyaha diya po ning plano. Mahimo beta ng bugiro ba kung ato ano? Kung ato ani nga bita nga atong gyud ako naghamtong ko. Sa mahimo kang bugiro ana. Pero kung masabtan din mo, ang Diyos mo'y nagplastar sa tanan. Kung sa iyang insaktong panahon, giliso lang niya gamay ang frequency sa iyong kinabuhi. Gikan sa pagkakalibutan, gikan sa pagkakarnal, ngayon sa pagka-espiritual. Okay, so din hilang tama na natong pagtuon, mag-aapunta kung ang tanan sa pagtindog. Amahan mo nga Diyos, salamat sa panahon ng gihatagan ni kanamo, nga diid kami, nagatigong, nagasalo-salo sa pagpapig-fellowship sa imong pulong, sa imong katuyuan sa imong mga kinabuhi. Salamat sa imong grasya, sa imong bugmog, sa imong kayo. O angayan yung ka pag-hatagan sa tanang himaya, Father God, tungkol sa imong pagkamaayo sa mga kinabuhi.